you, Nelson. Thank you, Nelson. Mga kapuso, nakaangat na ba ang lahat? Ang sabi po kasi sa datos ng gobyerno, mas maraming Pilipino na ang nakaahon sa kahirapan kumpara ng nagdaang 2 taon. What you think, mga kapuso? Kayo ba naramdaman nyo na pumaldo kayo o nakaluwag-luwag na sa buhay? Ang sagot ay ilang kapuso sa pagtutok ni Dano Tingkungko. Kung datos ng gobyerno ang pagbabasehan, mas maraming Pilipino na ang nakaahon na umano sa kahirapan. Sabi nga nila, nakaaangat na. Sabi ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev, batay sa 2025 full-year poverty statistics ng Philippine Statistics Authority, bumaba sa single-digit ang poverty rate sa Pilipinas sa 9.7% sa unang pagkakataon. Ibig sabihin, sabi ng DepDev, sa kada 10 Pilipino, mas konti sa isa ang maituturing na mahirap. Sabi ng DepDev, pinakamababa ito sa kasaysayan. Noong 2024, nasa 15.5% ang poverty rate at 18.1% noong 2023. Ayon pa sa PSA, bumaba rin sa single-digit level sa unang pagkakataon ang poverty incidence sa mga pamilyang Pilipino. Nasa 6.4% o katumbas ng halos 2 milyong mahihirap na pamilya. Ito yung dami ng pamilyang Pilipino na hindi sapat ang kita para matugunan ang mga pangunahing pangangailangan at pagkain. Pero, what you think? Paldo na nga ba ang mga Pinoy o medyo gipit pa? Hindi po. Kulang. Sobra. Tapos ang laki na rin ng mga bilihin ngayon. Nagtitipid na lang. Araw-araw ko nagtitrabaho, pumapasok. Sakto lang naman kasi kahit pa paano, may kinikita pa rin. Kulang pa rin yung sahod. Alam lang ngayon tumataas na yung bilihin. Meron namang nagpapasalamat na kahit papano nasa maayos silang sitwasyon. Lang ako, nagpa-parking, kunting barya, okay na sa akin pero wala akong maibigay sa mga pamilya ko. Umangat din ako kasi may din na progress kunti. Kumikita din naman ako at saka may nakukunan ako ng kahit na kunting puhunan o kunting may gay ko sa mga mga anak ko. Medyo huminga ng konti. Mga anak talaga, lahat sila may pinagtatrabawan. Yun. Hindi kumbaga sa malilit sila na lahat sagot ng magulang. Medyo oo, na parang hindi. Mas okay siya ngayon. Angat lang ng konti. Yung dating ako kasi parang hindi na katulad ng dati. Sabi ng DepDev, ang pagbaba ng poverty rate ay dahil sa paglago ng ekonomiya ng bansa mula 2023 hanggang 2025 kasabay ng paglago ng ating gross domestic product. Yan umano ang sumalo sa pagtaas ng inflation rate o bilis ng pagmahal ng mga bilihin. Malaking bagay din sa mga mahihirap ang mga ayuda tulad ng 4P, social pension, kadiwa at tupad program ng DOLE. Pero sino nga ba ang itinuturing na mahirap? Sa ilalim ng Social Reform and Poverty Alleviation Act, sila yung mga nasa ibaba ng poverty threshold o yung kumikita ng 14,634 pesos kada buwan para sa pamilyang may 5 miyembro. Para sa Ibon Foundation, mali ang sukatan ng kahirapang ginamit ng gobyerno. Ang sinasabi lang niya, sa totoo lang, hindi sa nabawasan ng kahirapan, kundi nabawasan ang pumapasok dun sa 96 pesos or less a day. Pero yun nga, it matters how you measure poverty. Kung titignan natin halimbawa yung self-rated poverty ng SWS for 2025, sa parehong panahon na sakop ng PSA computation, mahigit kalahati ng pamilyang Pilipino, halos 14 or halos 15 milyong pamilyang Pilipino nagsabing mahirap sila. So para sa amin yung katotohanan siguro, medyo mas malapit doon kaysa doon sa napakaliit na bilang ng kinikwenta na mahirap ng PSA. Dagdag pa ng grupo, delikado kung seseryosohin ng gobyerno ang ganitong sukatan dahil maganda mang pakinggan, pwede itong humantong sa pagpapabaya sa paglaan ng tamang pondo at suporta sa mga programa para sa mga mahihirap. Sa halip na harapin yung mas totoong kalagayan na ang dami-daming Pilipino na naghihirap, kulang ang trabaho, kulang ang kita, napipilitan ng mga ibang bansa, imbis na harapin yung napakahalagang reforma sa agrikultura, Pilipinong industriya, at ibig sa mga batang serbisyo natin,
magiging kampante sila at sabihin, all good naman pala, so business as usual. At delikado yon. Kasi, kumbaga, kung binababahaan natin ang pamantayan para sa hindi maging mahirap, at kung sabihin natin matagumpay na tayo, pag netong resulta niyan, walang babaguhin sa mga patakaran na nagdudulot sa mas malawak at malalim na kahirapan. Walang mababago sa patakaran na nagpabagsak ng agrikultura sa pinakamaliit sa kasaysayan ng bansa at sa manufaktura sa pinakamaliit sa 8 dekada at sa klase ng ekonomiya na sobrang kulang ang trabaho. Dano Tingkungko, Nakatutok, 24 Oras.